Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Sa gitna ng mainit na kontrobersya, agad dinala sa ospital si Liza Satanas matapos umanong mahilo at mawalan ng malay sa loob ng kanilang tahanan. Ayon sa mga unang ulat, nangyari ang insidente ilang minuto matapos kumalat ang balitang may lihim na ugnayan umano sila ni Soto. Maring itinanggi ng kampo ni Liza Satanas ang anumang isyong personal at iginiit na pagod at stress lamang ang dahilan ng biglaang panghina nito. Samantalang lumalakas ang usap-usapan, nagkaroon ng mainit na komprontasyon umano sina Kuting at Liza Satanas bago ang insidente, bagay na hindi rin kinumpirma ng kanilang tagapagsalita. Pahayag ni Soto, wala siyang kinalaman sa gulo at nagbibigla siya sa mga pagkasangkot ng kanyang pangalan sa mga chismis. Pawang haka-haka lamang ang mga kumakalat sa isyu at umaasa siyang matatapos na ang pag-ugnay sa kanya. Sa ngayon, nasa maayos ng kondisyon si Liza Satanas at ayon sa ospital, inaasahang makakalabas sa loob ng ilang araw matapos sumailalim sa pagsusuri. Nananawagan naman ang kanilang pamilya itigil na ang pagpapakalat ng walang basihang impormasyon na maaaring magdulot ng dagdag stress sa pasyente. Naglabas din ng pahayag ang pamahalaang lokal na paigtingan nila ang kampanya laban sa fake news at paghahasik ng personal na paninira sa social media. Kaya manatili kayong nakatutok dito sa aking channel. Sa bawat pag-ikot ng kaganapan, kami ang iyong magiging sandigan sa walang kinikilingang impormasyon. Huwag kalimutan i-like, share at i-subscribe para laging updated sa mainit na balita mula sa mundo ng politika. The complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the Ayaw niyang banggitin mga ka-reaction, yung mga kakusa nila, ayaw niyang banggitin. Baka bumaliktad nga naman yun. things that I've said today. Is the former speaker included in the list, sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. O, di ba? I don't think so. Yun lang sa Senate, ibig sabihin minamalit mo yung Senate. I don't think so daw mga ka-reaction. Sa Senate lang daw, kaya yung si Tambaluslos hindi raw kasama. O, pakinggan ninyo para maniwala kayo sinasabi niya. In the Banggit na legislators who are Sandali ha, pakinggan po ninyo mga ka-reaction ha, para maintindihan po yung sinasabi ni Bobo Marcos. banggit na legislators who are well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the former speaker included in the list, sir? I don't think so because no. The only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. No, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, Nung nabanggit po si Tambaluslos, ninervyos siya, ninervyos. Hindi niya alam kung ano sasabihin niya yun. we don't file cases for optics. We file We don't file cases for optics daw. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala kay Gutesa. cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo. Dahil Ang sumbong sa Pangulo na yan mga kareaksyon, mahalaga para sa kanila yan. Para alam nilang gagawin nila kapag nalaman na ng taong bayang katarantaduan. Hoy, nahuli tayo! Nahuli na naman tayo doon sa may nagsumbong. Ayusin ninyo yan. Ay, style niyo, bulok. marami kaming nakukuhang informasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong.
At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. O yung panga mo, Alright. yung panga mo, ayusin mo yung panga mo. Nakangiwi ka, Brad. Yung panga mo. All right, thank you very much, Mr. President. That concludes our press conference. Good morning, everyone. Thank you. Umalis na. Bye-bye, Bongbong Marcos. Bye-bye. Bye-bye, for good. Malapit na, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala. Alright, Reaction TV Base, nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ng mga reaction. Ngayon po, pakinggan po natin si Bongbong Marcos ay magre-report daw siya sa taong bayan. Magsimula daw po nung kanyang SONA. Ano na po daw ang nangyari patungkol sa kanyang nasimulan sa pag-iimbestiga dito sa flood control anomaly. Iniimbestigahan mo ang flood control? Sinong pumirma? Hindi ka kumita? Alam mo, Bongbong Marcos, pinagtatawanan ka na ng buong mundo, hindi lang mga Pilipino. Pero pakinggan po natin mga kareaksyon na sabay-sabay nating reaksyonan. Kayo po ba ay pabor? Ito po ang Vox Populi. Meron po tayong Vox Populi, the voice of the people. Kayo po ba ay pabor na isamang ikulong itong si Bongbong Marcos, tsaka si Martin Romualdez, at tsaka si Lisa Araneta dito sa nangyaring nakawan sa kanyang administrasyon sa loob ng umigit kumulang 4 na taon na? Kulang-kulang ka ng 4 na taon, Bongbong Marcos. Hindi ko sinabing kulang-kulang ka, ha? Ang sinabi ko, paborito mo yung Coke, yung malamig na malamig, tsaka pulburon, di ba? Hindi mo paborito. Pakitanggal nga po yung Coke tsaka pulburon sa record, denied of the legislation. Pakinggan po natin si Bongbong. Bongbong, Bongbong, nang darambong. Mag-resign ka na, Bongbong. Flood control project. Kaya't ito ay ang aking report sa taong bayan. Teka lang, bakit ikaw ang nagsasalita? Nasaan si Claire? Claire, tawagan ko si Claire. Hello, Claire. Putang ina. Nasaan ka? Ba't itong si Bongbong ang nagsasalita ngayon? Hindi ka magsasalita ngayon. Magpapakit ng gila sa sambayan ng Pilipino. Kunyari meron siyang alam, ganon. Ikaw anong ginagawa mo ngayon? Imamassage mo siya pagkatapos siya magsalita. Wala po akong kausap doon, hindi si Claire Castro, yung taga-massage ko yun. Ang pangalan din niya, Claire. Kung ano na ang mga pangyayari mula nung Ano nang pangyayari? Mula nung ano? Tuloy mo, ba't umihinto ka? SONA ko Mula nung SONA mo, okay, tuloy. at kung ano na ang ginagawa. Dahil, siyempre, Siyempre, lumubog na yung Cebu. Maraming namatay doon sa Cebu. Ano pa? Ibinulsa kasi ninyo yung pera ng taong bayan. Bongbong! Malapit na. Bongbong, malapit na ang November 16 to 18. Bongbong, magbalot ka na. kami dito sa ating ginagawa ay hindi na isa sa publiko. At kaya't nagtatanong ang tao, ano na ba nangyari? Mula Marami daw sa kanya ginagawa, hindi na sa publiko. Ano naman nangyari? Bakit? Sinapubliko ba ninyo ang pagnanakaw? Wala nang bago dyan, Bongbong. Malapit na, Bongbong. mula nung SONA. Kaya't isa-isay natin at I will just go through the main points and we will provide you with a briefer with a more detailed explanation. Mag-i-explain daw po si Bongbong. Hindi ba, pasensya na po kayo ha. Kailangan po natin pakinggan ng presidente. Kailangan po tayong makinig sa kanya at mag-react at makinig kung ano na namang mga kasinungaling ang sasabihin niya. Siya po ang king of the budol. Siya po ang tagapagsinungaling. Tagapagsinungaling ka ba ng mga sindikato? Pakinggan po natin si Bongbong. After the press conference, no? Meron naman tayong prepare na mas detalyado dito sa aking sasabihin ngayon. Bakit din yung pinagsalitain na hirapan
So, mula nung matapos Oh, inhale, exhale ka muna. Inhale, exhale, inhale, exhale. Bongbong, malapit na, malapit na, malapit na. Bongbong, malapit na. Mag-resign ka na kasi sabi ni Manong Chavit Singson, nahirapan ka na dyan. ng 2 linggo mula ng SONA, binuksan na natin yung sumbong sa Pangulo website. Para O meron daw siyang sumbong sa Pangulo, mga kareaksyon ng talino ni Bongbong Marcos. Ayan o, mag-isa lang siya, harapin niya yung mga press. Mag-isa lang, pero 4 lang ang magtatanong. Ay! Bongbong, malapit na, malapit na, malapit na. Oy, Bongbong, malapit na. Magbalot-balot ka na. makareport ang taong bayan na diretso sa akin. At mula noon, Diretso daw sa kanya, mag-report ang taong bayan, diretso sa kanya. Ay! nakatanggap na tayo nakatanggap na yung sumbong sa Pangulo website ng more than 20,000 na report na ibinigay. Kaya't marami po sa ating mga Yung sumbong ni Gutesa na naghahatid siya ng pera dun sa Aguada, Malacanang. Hindi mo pinansin yon? Dahil kasama yung Malacanang, hindi mo pinansin? Yung sunumbong ni Gutesa na naghahatid siya ng pera sa may Valle Verde, Aguada, Malacanang, tsaka dyan sa may Forbes Park. Fake yung yung notaryo fake. Mga putang ina kayo. naimbestigahan na ay hindi po namin malalaman kung hindi nyo sinumbong sa amin. Napakahalaga. O hindi raw po nila malalaman kung hindi nyo sinumbong kay Bongbong Marcos. Wala siyang alam. Walang alam ang gobyerno na ito na nagkakaroon na po ng nakawan. Narinig po ninyo, pakinggan ninyo, wala daw siyang alam kung hindi nagsumbong. Oh. Kaya't marami po sa ating mga naimbestigahan na ay hindi po namin malalaman kung hindi nyo sinumbong sa amin. Napakahalaga ng impormasyon na ibinibigay ng taong bayan sa ating pamahalaan na madaming impormasyon na hindi namin makukuha kung hindi sa inyong sumbong. Kaya't ipagpatuloy po ninyo yung inyong pag-report sa amin kapag meron kayong Halimbawa, ganito kasi yan eh, pag nireport ninyo, oh, hoy, nakita. Ay, pagtakpan niya, pagtakpan. Lahat na nireport ninyo, na-report ni Gutesa, naghahatid siya ng pera doon sa Aguada, Valle Verde, tsaka sa Malacanang. Ay sabi, resign ka. Oy, Pampilolaso, resign. Stop muna yung investigasyon. Stop ang hearing, stop. Trabawin niyo muna si Gutesa, yung kanyang mga pamilya. Kaya pag may nagsusumbong, alam nila kung ano gagawin nila. Kaya ang pagkakagawa niyan, magsumbong, o pagtakpan. Magsumbong, trabawin nyo yan. Paano natin yan i-cover up? Takpan. Si Gutesa. Hanapin yung pamilya ni Gutesa. Dapat tignan, dapat imbestigahan, dapat pag-aralan. Noong Agosto ay personal kong na-inspeksyon ang Ay, walang yayan, Bongbong Marcos. Personal mong in-inspection? Di ba pinagmamayabang mo 5,500 flood control tsaka trilyon-trilyon korupsyon? Mantakin mo yan, Bongbong Marcos. Sinipag ka na ngayon. Nag-ikot-ikot ka na. Inutusan ka ba ni Bersamin? Bongbong Marcos, ikot ka. Magpakitang gilas ka sa mga tao. Nahuli na tayo. Marami daw nakawan. Walang mga flood control. Namatay yung mga taga-Cebu. Ayos ka rin, Bongbong Marcos, huli ka na. mga iba't ibang flood control project. Napunta ako sa Iloilo, nakapunta ako sa Kalumpit. Putangin lang yan, nakarating ka ng Iloilo, nakarating ka ng Kalumpit. Sa Ilocos Norte, hindi ka nag-imbestiga. Walang yayang, Bongbong Marcos, nakarating ka kung saan-saan. Hindi mo alam yung sa Ilocos Norte, nahuli ka na ni Chavit Singson. Nahuli ka na ni Chavit Singson, Bongbong Marcos. Wala na. November 16 to 18. Bongbong Marcos, nahuli ka na ni Chavit. Hindi mo siya pinansin sa Japan. Ngayon, sa Iloilo, nakarating ka ng iba't ibang lugar ng Pilipinas. Doon sa Ilocos Norte, hindi mo alam. Tatawagin ko si Diskaya. Hello, Diskaya.
O si Bongbong Marcos. Doon daw sa Ilocos Norte, marami kang, sino to? Yung asawa, yung diskayang babae o yung diskayang lalaki? Doon ba sa Ilocos Norte, marami kang kontrata. Marami kang kontrata doon. Oo, hindi nag-iimbestiga doon si Bongbong Marcos, sabihin mo. Kaya diba yung diskaya nilagpasan nila yung Ilocos Norte. Sabi ni Marcoleta, yung Ilocos Norte, yung Region 1, nakalimutan mo. Nagyayabang na naman ito si Bongbong Marcos, Nag-ikot-ikot daw siya sa Pilipinas. Naghanap siya ng mga ghost flood control. Bumong, doon sa Ilocos Norte, punta ka. Pilit kayo ng pilit pumupunta ng Davao. Wala naman kayo nakikita. Ikot ng ikot sa Magalong sa Davao. Yung mga rocknetting. Walang yaka Magalong. Gago ka ba? Punta ka ng Davao, mag-iimbestiga ka, hindi ka pumunta ng Cebu, tumulong ka doon, nung panahon yun. Itong si Magalong may gago ka ba Magalong? O bayad ka lang. At saka sa Baliwag, at doon maliwanag ay na isang mga halimbawa ng mga flood control project na hindi tinapos o ghost project talaga, hindi man naumpisahan. Magaling mo, bayani na si Bongbong Marcos. May nakita siyang ghost project sa Bulacan. Nag-ikot-ikot si Bongbong Marcos, isa kang bayani. Kung hindi sa'yo, hindi malalaman na kayo magnanakaw. Yung mga reaksyon mantakin ninyo yan, Itong pinakamagandang ginawa ni Bongbong Marcos. Siya ang nagsiwalat na merong nakawan sa flood control. Akala niya mga tanga ang taong bayan. Tapos, ayan, nag-ikot-ikot kunwari. Pagkatapos niyang ipagyabang yung 5,500 flood control, mga kareaksyon, inahanap niya ngayon. Nandoon sa mga bank account ninyo, hindi mo alam. At naging basihan ng ating pagtuloy-tuloy na pag-imbestiga. Noong September 2, nakumpiska ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicle ni Diskaya. At dahil sa... Bakit ninyo kinumpiska? Meron na bang utos ang korte para kumpiskahin yan? Meron na ba silang kasong napatunayan at sila ay guilty? Huwag niyong ipagmayabang sa amin yan dahil alam namin ang batas. Wala pa namang guilty verdict na sila ay mga nagnakaw. Sinabi lang nila na kailangan nila magbigay ng 20 to 30% kay Romualdez tsaka kay Saldico. O si Saldico tsaka si Romualdez, kanino nila binibigay yung portion? Sa Aguada, Malacanang. Irregularity sa importation at sa documentation. Itong mga luxury vehicle na ito ay i-auction na. Ang pagkaintindi ko, merong 7 na i-auction next week at saka susunod na yung iba sa susunod na ibang linggo. Sa office naman, Mantakin mo yan mga kareaksyon na napakalupit po. I-auction na nila. Hindi ko alam kung tama ang gagawin nila. Walang utos ang korte. Hindi pa napapatunayan nagnakaw si Diskaya at saka yung mag-asawa Diskaya. Kinumpis ka na nila yung mga ari-arian nila. Para meron lang silang isabihin sa mga tao. Patuloy niyang binubudol yung mga... Wala na ba, Bongbong Marcos? Wala na maniniwala sa'yo. Kahit araw-araw ka pa magpapreskon na ganyan, alam naman nila kung sino ang mga mandarambo at magnanakaw. Lumipad na si Saldico, lumipad na si Bonoan. Sinong mga susunod na lilipad? Ikaw tsaka si Martin Romualdez? Yan! Papalapit na po! Gaya ni Sneer! ng ombudsman, ano yung ating ginawa para pananagutin itong mga may gumagawa ng kalokohan. Sa office ng ombudsman, nakapag-refer... Akala siguro ni Bongbong Marcos mga kareaksyon siya ay matalino. Akala ng mga nasa likuran niya, ang mga tao ay patuloy pa magpapabutol sa kanyang mga sinasabi ngayon. Hindi nila alam na ang mga tao ay talagang punong-puno. Wala na, Bongbong! Wala na yung sinasabi mong pagkakaisa nagkaisa kayong magnakaw sa taong bayan. Wala na, pinagtatawanan ka na ng taong bayan Pinagdidirihan ka ng international community
bumagsak na ang Philippine Stock Exchange Index eh. Anong gagawin mo ngayon, Bongbong Marcos? Hanapin mo ngayon yung mga magnanakaw, hindi ka kasama? Ginagago mo ba yung sarili mo, Bongbong? Na ng reklamo ang DPWH, galing sa DPWH ito, noong September 8 dahil sa mga irregularidad sa 5 proyekto base sa Special Audit Report at Fraud Audit Report ng COA. Mula sa ahensya ng DPWH First District Engineering Office, ang mga sangkot dito sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Paul Jason Duya. Ang mga Alam mo, Bongbong, niloloko mo sarili mo. Kaya bang gumalaw ng mga yan nang walang kapangyarihan yung wala silang mga sponsor, yung mga kongresista? Kaya ba nilang magnakaw ang mga yan kung walang mga tawag doon? Mga promoter ba yun? Yung mga 30% na mga kongresista. Sila yung mga kongresistang 30% lamang. Awan naman sa mga kontratista ang kasabot nila ay sa St. Timothy Construction, Wawaw Builders at Wala yung SunWest. Wala yung Wala nga Bongbong Marcos. Nagsalita ka dyan ng kumikit kumulang kalahating oras. Puro katarantaduan lang. saka Sims Construction Trading. Lahat yung mga pangalan na yan, matagal na nating naririnig. At ngayon ay sila ay napatunayan, nakasabwat dito sa mga ginagawa sa mga flood control project na hindi tama ang pagka-bid, hindi tama ang pagkakontrata, hindi tama ang pagka-implementasyon, hindi tama ang pagbayad. Isang buwan matapos na malunsad yung website, binuo natin ang Independent Commission for Infrastructure. Dahil nalaman natin matindi ang sistema ng korupsyon, hindi lang sa flood control project, kundi pati rin sa ibang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno, kaya ginawa po natin yung ICI. Wala na, tapos na. Tawa na, mga mayaman na kayo. Nakaw dito, nakaw doon. Flood control pa lang po yan mga kareasyon. Hindi pa kasama yung farm to market, hindi pa kasama yung mga daan, ospital, paaralan, hindi pa kasama DOH, hindi pa kasama yung Department of Finance, hindi pa kasama Department of Agriculture, hindi pa kasama ang Department of marami pang departamento yan. Flood control pa lang yan. Kasi sa flood control, madaling magnakaw. Sasabihin na sira, gawin na naman. Taon-taon, merong pondo. Alam na po ninyo yan. Pinag-usapan na po natin sa mga marami pang mga vlog natin. Tuloy natin, pakinggan natin si Bongbong Marcos. Yung ICI na yan ay para imbestigahan lahat ng infrastructure projects na kailangan tignan dahil Alam po ninyo yung ICI na ito para sa akin lang. Isang kabalintunaan yung ICI na yan. Wala naman pangil. Wala siyang kapangyarihang wala siyang contempt power. Ano yan? Pampagulo. Meron ng ombudsman. Meron ng DOJ. Meron ng Blue Ribbon. Meron dyan sa may kamera, mga buhaya. may question kung tama ba ang pagkagawa. At ipapagpatuloy ng ICI yung kanilang na tuloy-tuloy. Hoy, tatay mo, kumusta na yung usapan ninyo bago ka na pumunta dyan? Anong sabi ng tatay mo sa'yo? Kagabi, anong sabi ng tatay mo? Hindi kayo nag-usap kagabi? Anong sabi ng tatay mo? Anak, ganito ang magnakaw, hindi ganyan, mali yan, mahuhuli ka dyan. 3 taon ka pa lang, nagkakamali ka paano magnakaw, hindi ganyan ang tamang pagnanakaw. Tingnan mo ako, may 20 years ako kasi magaling ako. Hindi yung sasarilinin mo lang yung pera, ganon. Ganon ba yung usapan ninyo? Napagalitan ka ba? Mali yung paraan ng pagnanakaw, mali. Nahuli kayo kagad, 3 taon pa lang. Kausapin mo kasi tatay mo araw-araw. Umaga, tanghali, gabi, mag-usap kayo ng tatay mo. Tay, paano po magiging diktador? Magrarally na sa November 16 to 18. Paano ko ibabagsak yung martial law, tay? Ganon, tatanungin mo, maayos. Para hindi magkagulo yung Pilipinas. Paano yung ginawa niyo ni Fabian Ber tsaka ni naging ngalo na nga eh.
Anong pangalan niyan? Si Enrile. O, di ba, si Enrile kasama sa People Power. O, ngayon, anak naman niya, sa anak niya, baka, alam nyo, ayaw ko na mamamatay si Enrile, bata pa eh. Dapat mabuhay pa si Enrile. Nagingalo na si Enrile, wala man lang mga tao sa kalsada. We love Enrile! We love Enrile! Wala! Eh ngayon, buhay pa si Enrile, pinapatay na ng mga mainstream media. Buhay pa si Enrile, yung balita, patay na. Masyado pong excited ang mga taong mamatay si Enrile kasi buhay pa. Buhay pa. Yung balita, patay na siya. Huwag naman ganyan. Kahit pa paano, tao pa rin yan. Dapat siyang mabuhay ng another 100 years. Kailangan natin si Enrile. Maganda sa pelikula, may Enrile. Pag walang Enrile, yung people power, hindi maganda yan. Di po ba mga kareaksyon? Buhay pa si Enrile. Pinapatay na ng mga tao. Yung post ni Manong Jason, siguro, nagkamali lang yung fake news, gano'n. Buhay pa si Enrile. Pinapatay na. Ano ba yan? Huwag niyong patayin yung buhay. Naghihingalo pa lang, sabihin ninyo, nasa ICU si Enrile. Critical, naghihingalo. Wala ba kayong prayer vigil? Huwag niyong patayin yung tao. May pamilya din yan, mahal na mahal siya. Kung hindi niyo mahal si Enrile, ayaan niyo mabuhay, huwag niyo munang patayin. Tuloy naman ang trabaho ng ICI. Kung maalala ninyo, ICI is investigative. So tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon. Kung ano yung finding nila sa investigasyon nila, ipinapasa nila sa DOJ at saka sa Ombudsman. Sa parehong araw, nagsampa ng kaso. So ibig sabihin, nag-iimbestiga itong ICI, humingi ng tulong sa Senado, humingi ng mga ebidensya sa Kongreso at saka sa Senado. Independent siyang gumalaw, pero binibigay din niya sa DOJ saka sa Ombudsman. Walang yakap mo, Marcos. Niloloko mo ba kami? Oo, baka yun ang advice ng tatay niya. O hindi natin siya masisi. Kasi idol niya tatay niya. Katulad ni Jake Cyrus, idol niya si Bongbong Marcos, di ba? O magkaka-idol yan eh. Ngayon gumagawa sila ng batas, yung